Alagaan mo ang kapangyarihang ibinigay sa iyo ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 11, verses 27 to 33, and I read it for you. Again, they came to Jerusalem. As he was walking in the temple, the chief priests, the scribes, and the elders came to him and said, "By what authority are you doing these things? Who gave you this authority to do them?" Jesus said to them, "I will ask you one question. Answer me, and I will tell you by what authority I do these things. Did the baptism of John come from heaven, or was it of human origin? Answer me." They argued with one another. "If we say from heaven," he will say, "why then did you not believe him? But shall we say of human origin?" They were afraid of the crowd, for all regarded John as truly a prophet. So they answered Jesus, "We do not know." And Jesus said to them, "Neither will I tell you by what authority I am doing these things." Simula pagkabata, may mga taong may kapangyarihan at impluwensya sa atin. Mga magulang natin, guro, leader o nakatatanda. At habang tayo naman po ay lumalaki, unti-unti rin tayong binibigyan ng responsibilidad at kapangyarihan sa iba. Maaring sa pamilya, sa trabaho, sa simbahan, o kahit sa simpleng impluwensya natin sa ating mga kaibigan. Tinanong si Jesus ng mga punong pari at matatanda, "Sa anong kapangyarihan mo ginagawa ang mga bagay na ito?" Hindi nila matanggap ang kapangyarihan ni Jesus dahil nakikita nila siyang ordinaryong tao lamang. Pero ang kapangyarihan ni Jesus ay hindi galing sa kayamanan, sa posisyon o impluwensya ng mundo. Ang kanyang kapangyarihan ay galing mismo sa Diyos Ama. At makikita natin na kakaiba ang kapangyarihan ni Jesus. Hindi niya ito ginamit upang magpasikat o mangibabaw sa iba. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang magpagaling, magpatawad, magturo at maglingkod. Yan ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan. Hindi para kontrolin ng iba, kundi para maglingkod at magdala ng kabutihan. Minsan po kasi kapag may kaunting kapangyarihan ng tao, madaling magbago. Nagiging mayabang, mapangmataas o mapang-abuso. Minsan ginagamit ang posisyon para sa sarili kaysa para makatulong. Pero ipinapakita ni Jesus na ang tunay na kapangyarihan ay may kasamang kababaang loob at pananagutan. At totoo naman po, lahat tayo ay may kapangyarihang ipinagkatiwala ng Diyos. Bilang isang magulang, may kapangyarihan tayong gabayan ang ating pamilya. Bilang isang anak, may impluwensya tayo sa ating mga kapatid at kaibigan. Bilang lider, may responsibilidad tayong maging mabuting halimbawa. Kahit simpleng salita o kilos natin, meron itong epekto sa ibang tao. Kaya mahalagang tanungin natin ang ating sarili, papaano ko ginagamit ang kapangyarihang ipinagkatiwala sa akin? Nagiging daan ba ito ng pagmamahal at kabutihan? O nagiging sanhi ito ng takot, sakit at pagkakawatak-watak? Ang kapangyarihan ay regalo ng Diyos, pero may kaakibat itong pananagutan. Hindi ito pag-aari natin kundi ipinahiram lamang sa atin upang gamitin ng tama. Kaya kung tayo man ay may posisyon, kakayahan o impluwensya, gamitin natin ito tulad ni Jesus na may pagmamahal, katotohanan at malasakit sa kapwa. At kung tayo naman ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng iba, matuto rin tayong kilalanin at igalang ang mga taong tunay na namumuno ng may malasakit at integridad. Ang tunay na dakila ay hindi yung pinaka-makapangyarihan, kundi yung marunong maglingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, salamat sa iyong halimbawa ng tunay na kapangyarihan. Turuan mo kaming gamitin ng tama ang anumang responsibilidad at impluwensyang ipinagkatiwala mo sa amin.
Naway hindi kami maging mapagmataas, kundi maging mapaglingkod at mapagmahal tulad mo. Gabayan mo kami upang maging mabuting halimbawa sa iba at maging tapat sa mga tungkuling aming ginagampanan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.